Good morning. So, may kasamang pagmamadali na ang ating vlog ngayon kasi ang ine-expect kong mass is 10:30. Tapos, nag-check ako ng Facebook, one mass lang pala ngayon, tapos 9 a.m. So, medyo nagmamadali na tayo. Kasama natin lahat ng Thunders. Yes, para tayong may school service later. So, susunduin natin silang lahat na para ba silang papasok sa school. Samahan niyo ko. Gusto niyo? Quick prep lang tayo ng face and all. Sobrang busy ko with work the past few days. Kaya hindi talaga ako nakapag-content. I am planning to film yung sit-down video. Meron na akong mga list of topics na pwede kong i-discuss sa inyo. Oh, nakakala mo naman siya ay expert. But yeah. Hindi ako nag-shampoo ng hair ngayon para mabilis. Tapos magda-dry shampoo na lang ako. Kasi naligo naman na ako kagabi. Sinustify. Guys, hindi talaga nag-shampoo everyday. Ako lang tong makulit na lagi akong shampoo. Kailangan niyang matuyo. Kailangan natin ng pamaypay. Mahilig ako sa pamaypay, mahilig ako sa panyo, na para bang ako ay isang high school student. Sunscreen. Guys, medyo kumakalma na siya. Nakita niyo ba? Sana magtuloy-tuloy yan. Sobrang happy ko today kasi dapat ngayon yung graduation namin for the baking class. However, may nangyari and na-move siya to next week. And randomly, nagsasabi lang ako na, gusto nyo bang sumama sa church? Kasi lagi lang ako mag-isa pag nagpupunta ako doon. Tapos gusto nila lahat sumama. So kasama natin sila lahat. Nanghiram lang tayo ng sasakyan. Kasi hindi sila kasya sa kotse ko. Maliit. So mamaya para talaga tayong school service. Yes. Parang kailangan natin ng ilaw, no? Araw. Tulungan mo ko. Para makatipid ako sa Meralco. Yan. Thank you. Kahapon, minikeupan ako ng friend ko. Gusto ko yung makeup niya sa akin. So, itatry natin gawin sa sarili natin. Kahit hindi tayo marunong. Ay, nabarabang siya ay isang madam. Okay na to. Tama na to. Color correct muna tayo ng ating mga chismis. Galing mag-makeup ni Pat. Grabe. Parang kahit same product, tapos gamitin ko rin siya. Iba yung lapat ng makeup na ginagawa niya. Tapos inayusan pa nila ako ng hair kahapon. Love it. Na para bang ako'y isang muse sa basketball kahapon. Imagine yun, naka-makeup ka. Tapos high pony na may kulot-kulot sa ilalim. Ay, tinatch niya ba yun? Hindi niya tinatch. Yun ay pinatuyo niya ang aking face. Tapos mag-spot conceal tayo ng mga chismis natin dyan. Hindi ko na rin alam kung ano yung tinatakpan ko. Sa dami nila, takpan na lang natin lahat. Ikakalat ko na lang yan siya. Ang dami! Tapos, shock saan niya yung nilagay? Dito? Dito ata. Dito something. Dito. Na-feel ko yun eh. Yan dyan. Ang dami! Nakita niyo ba yun? Sobrang dami. OA. Alam nyo ngayon na may sakit si mama, na-realize ko talaga na sobrang importante yung pagpili mo ng mapapangasawa mo. Dapat aalagaan ka sa kahit anong version na meron ka sa buhay na ito, sa lifetime na ito. Kasi maraming magbabago eh. Kung ano yung version mo ngayon, hindi ka sure kung yan pa rin yung version mo ng after 5 years, after 10 years. So, dapat yung tao willing ka mahalin sa kahit anong version na meron ka. And that's commitment, I think. Walang perfect na relationship. Walang perfect na tao. Just that, pipili ka lang talaga ng dragon na aalagaan mo. Grabe yung patience ng tatay ko. And I admire him kung paano niya i-handle yung mga situation. Kasi hindi siya madali. Imagine seeing the love of your life being like that. Sometimes nakakalimutan niya na yung mga simpleng bagay na ginagawa niya dati. Feeling ko yun talaga ay commitment eh. So, bukod sa kaya mong mahalin yung isang tao, also pray for commitment. Na sana maging committed ka sa tao na to. Step 1, dapat mahal mo siya. Pero love will never be enough. Kasi minsan nawawala siya eh. Alam mo minsan, sakalin ko kaya to. Bad trip to ah. Diba? May mga ugali na ayaw mo sa partner mo. Pero mahal mo pa rin siya. So, dapat i-consider mo kung ano lang ba yung mga ugali na kaya mo i-tolerate. And ano yung mga ugali na,
I'm out. Kailangan natin irespeto ang mga sarili natin. Shucks, ano ba yung inuna niya? Cushion ba siya or concealer muna? Bahala na, Pat. I'm sorry. Konti lang daw, sabi niya. Kaya sana bago mo sabihing mahal mo yung isang tao, pag-isipan mo maigi. Kaya ko ba mag-commit? Kasi yung version na nakikita mo ngayon sa kanya, what if magbago yan? What if may mangyaring hindi maganda? Mahal mo pa rin ba siya? Siguro it should start dun sa pag-define mo ng mga bagay na kaya mong i-accept. And also yung mga bagay na deal breaker para sa'yo. Na pag ganun yung ginawa sa'yo ng partner mo, okay, I'm out. Bahala ka dyan. Of course, cheating, 'di ba? Sino ba namang gusto ng partner na nag-cheat? Nakakasira siya ng ulo, guys. Huwag niyo itry. Hindi siya maganda. Lagi ko to sinasabi, but you deserve what you tolerate. Minsan kasi alam mo na eh. Alam mo nang mali, sige ka pa rin sige. Pero kung may mga friends kayong ganun, once nyo lang sila dapat sabihan. Kasi alam nila yan, imposibleng di nila alam yan. Hindi nila kailangan ng paulit-ulit na paalala. Alam nila yan. Pag-pray mo na lang na sana, bumitaw na siya. Basta pag nandun ka sa situation na parang feeling mo hindi ka mahal, tapos di ka umalis, you deserve what you tolerate. Wala kang ibang sisisihin. Pagodin mo lang yung sarili mo. Ikaw yan eh, buhay mo yan eh. Alam mo pakialaman naman yung buhay mo, diba? Pero mag-reflect ka rin kay self. Ganito ko ba gusto mahalin? Sa lifetime ba na to? Dapat ba lagi akong confused? Dapat ba lagi akong praning? Ikaw, pili ka. Choice mo yan, Miam. Sino ka dyan? Tumangos ang bading. Alam mo, kanya-kanya naman kasi tayo ng mga gusto. Meron yung trip nila, yung maglalaro lang muna sila, na para silang grade 2. Okay lang yun. Pero dapat, magkaka-groupings kayo. Ay, hindi ito yung brush. Magagalit. Magagalit ang friend. Dapat daw yung ganito. Kasi naman ako makeup. Kahapon ko lang nalaman yun. Tsaka minsan, pag nasa situation ka na ganun, questionin mo rin yung mga desisyon mo sa buhay. Wait lang, mahal ko ba tong taong to? Or mahal ko yung idea na create ko sa utak ko na ganito kami? Baka kasi hindi totoo, te. Baka fantasy lang yun. Oo, mag-self-check tayo, okay? Minsan mali-mali tayo ng desisyon sa buhay. Pero okay lang, basta marirealize mo na mali ka. Okay, so nag-base na tayo. Kasi pag may naisip akong susuotin, kailangan sukatin ko na siya kasi makakalimutan ko na naman siya. So, ito lang ang outfit natin ngayon. And nakapalda lang ako na denim. Okay, continue. Saan na tayo? Ano pinag-uusapan natin? Ikaw, at saka yung mga mali-mali mong desisyon sa buhay. Gusto mo pa yan? Gusto mo pa yan ituloy? Sige lang. Okay lang yun. Pero alam mo yung na-realize ko? Mga taong nagmamahal, never silang matatalo. Yung mga genuine yung intention na magmahal lang. Never. Alam mo kung bakit? Kasi yung moment na nagmahal sila at niloko sila, totoo yun for them eh. Totoong nagmamahal lang sila eh. Panalo ka pa din kasi ikaw yung naka-feel na mahal mo yung tao, masaya ka, as long as genuine lang yung heart. Mahahanap ka rin ng asawa mo. Tiwala lang, be. Parang dito niya yun, pag ganun niya yun nilagay. Pero gusto ko mag-focus sa gitna ng face ko. Wow! Mga 3 kilong blush on. Ako marami na rin akong failed relationship. Pero bakit ako magsisisi? Na-experience ko eh, nagmahal lang naman ako eh, diba? Is na pa-experience ko sa inyo paano ako magmahal. And kung nagmahal ka sa maling tao, imagine loving the love of your life. My God, I'm so kilig. Charot. Baka kunyari sa kalagitnaan ng relationship nyo, na-feel mo na shocks, hindi pala to. Hindi pala siyang aking LOML. Iwanan mo na. Huwag mo nang i-hostage yung asawa ng iba. Okay lang yun. Honest ka lang sa nararamdaman mo. Kasi hindi naman natuturuan ang heart. Sinabi ng heart mo na hindi siya, wag mo na ipilit, B. Huwag na tayong makulit. Naniniwala ako na yung mga lalaki. Alam nila kung pang jowa ka lang, pang situationship ka lang, or ikaw yung pang asawa. So choose wisely, girls. Malalaman mo naman yun. And kung nasa phase ka ngayon na gusto mo lang mag-explore, okay lang din yun. Explore ka lang. Pero explore responsively. Pag nasaktan ka, wag mo kaming sisisihin. Alam mo na yan eh, matalino ka naman. Nag-e-enjoy ka lang. Pero bago mo gawin yun, dapat mas mahal mo yung sarili mo. Para pag kailangan mo na umalis, marunong ka umalis. Alam mo kung paano ka aalis. Mahirap kasi yung papasok ka sa laro na ganyan. Tapos, binibigay mo lahat. Di mo pala mahal yung sarili mo. Kaya ka hindi makaalis. Kasi ginawa mo ng mundo yung ibang tao. May ganun naman talaga, diba? Yung phase na gusto mo lang mag-explore. Gusto mo lang, ano lang,
Have fun. That's okay. Pero dapat same page kayo. And huwag kayo magpapadala sa pressure ng age. Oh, 30 na ako, hindi na ako makakahanap. Kailangan ko na magmadali. So, kung sino nandyan, yun na yun. Hindi. Huwag ka magpapadala dun. Bakit? Ikaw may-ari ng buhay mo. Choice mo yan. Ikaw yung magde-define ng timeline ng buhay mo. And hindi ka late. Kasi sarili mo ang timeline eh. Paano ka naman malilate, be? Kanya-kanya tayong timeline. Pag nagmamadali ka, 'di ba? Pag nape-pressure ka, dun ka mas nagkakamali ng desisyon sa buhay. So, relax ka lang. Kalma mo. And ipag-pray mo. Maging specific ka sa gusto mo. Maging specific ka kay Lord sa mga bagay na hinihiling mo. Kasi imposibleng hindi niya yun ibibigay sa'yo. Pero kung pray ka ng pray, tas pili ka naman ng pili ng maling tao, paano papasok yung tamang tao sa buhay mo? Sana all baliw. Kaya kung nasa situation ka na feeling mo hindi ka tinatrato ng tama ng partner mo, hinihiling mo na sana makahanap ka ng person na itatrato ka ng tama kasi hopeless na yung relationship nyo. I-let go mo. Wish ka ng wish. Ayaw mo naman mag-let go. Paano sila papasok sa buhay mo? Paano ka mahahanap ng asawa mo? Hindi pa yan, yan, trial card lang yan. Kumbaga, internship mo yan. And sana, pag meron kayong maling desisyon sa life, huwag na kayong mabuhay sa regret. Okay lang yun. Mag-focus ka sa solusyon. Paano ka makakaalis sa sitwasyon. I think yun yung importante. What matters is kung paano ka umahon sa pagkalusak mo. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Pero paano mo hinandle yung situation? Yun yung nagmamatter. Bounce back tayo, kaya natin yan. Tapos lahat ng na-experience mong trauma sa maling tao, gamitin mo yun. Gamitin mo yun sa pagpili ng kasunod. Maging cautious ka na kumbaga. Kasi pinagdaanan mo na dati. Alam mo na yan. Tsaka hindi ka kawawa. Kung niloko ka, kung pinaglaruan ka, hindi ka kawawa. Nagmahal ka lang. Period. Maging extra kind ka sa sarili mo. Huwag mong sisisihin yung sarili mo na kaya mo yan nararanasan kasi hindi ka worth it mahalin. Hindi yun ganun. Ano lang, maling tao lang yung pinagbuhusan mo ng love. Kumbaga, thank you next. And please, wag ka gumante. Even dun sa taong nanakit sa'yo. Wag mo siyang gagantihan. Okay lang yun. Minahal mo naman yung tao dati, diba? Tsaka imagine, no, mahal na mahal ka ng pamilya mo. Hindi ka ganyan tinatrato ng pamilya mo. Hahayaan mo itrato ka ng ibang tao na para kang trash. Lagi mong i-remind yung sarili mo na, okay, papasok tong bagong tao sa life ko. Bigyan niya ba ako ng peace o pisting yawa ang ibibigay niya sa akin? Kaya nga dapat yung love nag-start siya sa sarili. Kasi expect mo mamahalin ka ng ibang tao, hindi mo nga mahal yung sarili mo. Hindi mo nga nire-respeto yung sarili mo. So paano? Anong basis ng ibang tao para mahalin ka? Okay, tara na, baka maliit pa tayo. Daming chika ni Be. Sana hindi abutin ng 10 years ang aking parents bago lumabas. Kasi malilate na talaga kami. Habang inaantay natin sila, maglilinis tayo ng salamin. Hindi ako nagjo-joke nung sinabi kong para tayong school bus. Pupunuin natin to ng mga matatanda. Lahat ng matandang makita natin sa labas, isasakay na natin. Guys, let's go. Yung mga pinagsasabi ko kanina, wag secret natin yun. Kasi sasakay na yung mga magulang ko. Charis. Guys, kaya today, ay grabe na to. Sobrang tagal na talaga. Sunduin na natin sila. Andito lang ako sa gilid ng bahay namin Sakay na natin si Mama. Ma, tara na ma! Perfect. Doon ka na kaya pa? Sa kabila. Aba, sasama rin pala si Kuya. Sabi niya kahapon di siya sasama. Sasama rin pala siya. Ma, hi ka sa vlog. Hi ka sa vlog. Saan tayo pupunta? Hindi ko pa alam. Sama-sama ka, hindi mo alam saan tayo pupunta. Magsisimba. Magsisimba. Sana kita may ulit magsimba. Sa The Feast. Ha? The Feast. Di pa ako sana kaya? Nakapunta ka na isang beses noong 2022. Nakakaalis na po kami after 35 years. Okay na? Okay. Seatbelt. Let's go. So, nasundo na natin ang second batch ng matatanda. Bless, Papa Rops. Tingnan mo naman siya, para siyang madam. With the bag. Pakita mo yung bag mo. Madam. Asan na si Kuya? Ang Diyos ko po talaga naman.
ang first station ni Kuya para umihi. O, bilis, wag na mag-brief. Okay na yan, wala naman tatago. Halika na. Mamaya na ako mga dito mag-test. Sige. Ay, hindi pwede. Dapat sabay-sabay. Okay, so susundain na natin ang huling Thunders. Okay, so malapit na tayo sa isang Thunders. The Thunders number 5. Kami na lang ni Papa. Wala si Papi, hindi sa mama. Ay, hindi kasama si Papa Winnie? Mm-mm. Ah, okay. I'm sad. Saan ang hazard dito? Where's my mommy? Oh, that's my mommy. Okay. Okay na. Mommy! Okay. Let's go! Ang bango naman ng mommy ko. Grabe naman yon. So much. Are here. So, hindi kami late kasi nag-join naman kami online. Let's go. Hi, mommy. May CR doon, di ba? Yes. Sa loob na, sa loob na. Yes, Sa may... brother. mo na na. Yes po. Sa may mga upuan. Yes. Hello. Kailangan ng tumakbo ni mama. Tingnan mo. Ay, siya. To overcome all kinds of trials. I'll give you a shot. Sige, Lord, I'll try to follow you. Tapos na kami mag-church. Lilibre kami ni mama ng pagkain. Di ba, ma? Ay, labo na pala na. Ma, ikaw man lilibre yung pagkain, di ba? Wala na pala kulo niyang kanus. Ako pala niyang kanus. Bumibilis na siya maglakad. Anak? This is our OTD. Is my family. Malilinaw na yung danakuha niya. Ma, sarap. Meron magkaon. Ay, sige. Meron ko lumikaw. Kain na yan. Outfit check. Kita ka? Si mama ay nagpa-haircut. Wow, ganda. Slay. Parang ako yung nasa likod. Ay, parang magkamukha ka. Today's budol is Jamaican from Ate. And a pouch from another Ate.